Forum, a PTV Special Forum, at kanina nag-uumpisa na nating intindihin land reform program sa ating bansa at yung mga kinakaharap natin na balakid kung bakit nagtagal ito. Mag-history na tayo, legal, ito implementasyon. Mahigit sa 20 taon. Mabigat ang usapin, kaya before we went on a break, nagbigay tayo ng mga katanungan, sasagutin po yan ni Secretary De Los Reyes. At sir, pakisagot po yung ating interagency concerns na nabanggit ni Ginoong Roy. Tama po yung sinabi ni Karoy na may problema po talaga yung interagency. Kaya nga po dito sa administrasyong ito, sinusubukan nating magkausap-usap yung DNR, yung Land Bank at saka po yung LRA. Yung po tinutukoy ni Karoy kanina na nawawala yung, minsan walang laman yung folder, minsan nawawala yung folder. Ito po ay hindi bago at base na nga rin po sa mga feedback na nakukuha natin sa mga kasamahan natin mag-asama at pati na rin po mismo sa ating mga kasamahang empleyadong matitino. Ang ginawa po natin, ito nakaraang taon, ay binuklat natin po, binulatlat, binuhay, tinanggal yung nakabaon na claim folder na humigit kumulang na 47,858 claim folders nationwide, na ang sakop pong lawak nito ay may 471,415 hectares nationwide. So lahat po ng folder sa buong departamento na may lawak na lampas sa 10 hektarya ay binulatlat po ng mga kawani ng DAR itong nakaraang 8 buwan. At doon po nakita yung hindi lamang po kwento, kundi ilan talaga ang may problema doon sa claim folder. At tama po yung sinasabi ni Karoy. Pangalawa po, yung puntukoy naman sa chop-chop na titulo. Kasi pagka po chop-chop yung titulo, para nakikipaghabulan yung DAR, binigyan mo ng notice si person A na siya nakatalang may-ari, ay pagkatapos ng proseso, sapagkat napakahaba ng proseso, nalipat na pala kay person E. Ay di, babalikan naman kayo doon sa person A sapagkat hindi napadalhan si person E. Nagpalabas po ng kalatas ang Land Registration Authority at saka DAR na sinasabi na mula ngayon, pagka nagpadala ng Notice of Coverage, yung pong mismong Notice of Coverage ay itinatatak na natin doon sa titulo mismo. Sapagkat pagka po hindi natin ginawa yon ay palagi po tayo nakikipaghabulan. Kaya ngayon po, kahit po chop-chopin pa nila ng 10, 100 beses, yung Notice of Coverage na iyon ay nakadikit po roon sa titulo. At sapagkat digitize na po ang LRA natin ngayon, at least yung bagamat marami pa rin ho tayong inaayos na problema ni Administrator Diaz diyan, ay yung pong annotation na yun ay nakadikit na. Okay, maraming salamat, Sec. I-annotate automatic. Hindi na po dapat i-annotate kasi pag may annotation doon, may papaliwanag yun. Mamaya, palalaman natin yan. Pero meron muna tayong katanungan mula sa ating kasama si Kirby Cristobal. Maraming salamat sa iyo, Cathy at Atty. Mark. Pero bago yan, nais po muna nating anyayahan ng ating mga kababayan na makisali po sa ating talakayan ngayong gabi sa pamamagitan po ng mga social networking sites. Pumunta lang po kayo sa aming sites na @PTVPH para po sa Twitter at sa www.ptvnews.ph para naman po sa inyong mga suggestion, reaction at opinion. Samantala, kasama po natin ang mga estudyante ng AMA Computer University, ang Polytechnic University of the Philippines, at ang estudyante po ng De La Salle University of the Philippines, Dasmariñas Chapter po. At unang magtatanong, Atty. Mark, itong si Adrian Eliazar. Adrian? Magandang gabi po, Atty. Gusto ko po sanang itanong sa inyo kung posible ba ang madehado ang mga may-ari ng malalaking lupain na tinatayang apektuhan ng land distribution. Maraming salamat po. Well, ang salita pong dehado ay hindi ko maintindihan kung anong pinanggagalingan. Pero ito po ang punto. Kahit po anong lupain na i-cover sa CARP ay dapat bayaran ng pamahalaan. At meron pong formula na pinatutupad ang kagawaran na 60% po ang basihan ay kung magkano ang ani. At 30% kung magkano yung market value at 9% kung ano po yung comparable sale. So, yung pong lupang kinukuha o inaalay sa Comprehensive Agrarian Reform Program ay binabayaran ng pamahalaan dun sa may-ari ng lupa. Ngayon, pagka po napadalhan ng Notice of Coverage ang sino mang may-ari ng lupa, siya po ay pwede magdulog ng kaso sa Department of Agrarian Reform kung sa palagay niya ay yung kanyang lupain ay hindi dapat makover. So meron din ho siyang mga remedies kung tawagin natin sa batas para ito ay kanyang masawata kung sa palagay niya ay hindi dapat. Gusto ko lang mag-follow up. Attorney JJ, marami pong kaso na kaya rin nagtatagal ay hindi pumapayag itong mga landowners. Ano-ano po ba yung mga dahilan na pwedeng ma-exempt yung kanilang pag-aari na naaayon naman po sa Well, una, no, tama ka, Cathy, napakaraming
rason kung bakit nagkakaproblema yung implementasyon nitong agrarian reform law. Unang-una kasi, yung sinasabi ko nga kanina kay Sec, may mga tao talaga naka-experience na ako nito na nagkunyari, i-volunteer nila sa gobyerno. Yung pala kaya nila vino-volunteer ay dahil nagkaroon na ng sanga-sangang kaso ang kanilang lupain. Pangalawa, kaya hindi ito naiimplementa. Unang-una, spurious na talaga yung kanilang ino-offer sa gobyerno o binibigay sa magsasaka mismo. Minsan pa nga dyan, meron kaming natagpuan dati naming kaso nung pinasurvey namin yung lupa, nasa ilalim pala ng tubig. So in other words, it's, I think, the culture of Filipinos na akin lang tong lupang ito. With regard naman dun sa mga exempted lands, I'm not really familiar kung ano-ano yung particular lands na dapat ma-exempt dito. But if I remember my agrarian reform law correctly, ito yung mga lupa na actual na sinasaka, mga may-ari ng lupa, at ang sukat na hindi pwedeng more than a particular size lang Kasi kinakailangan pa rin, lalo na yung compulsory, kailangan pa rin may maibigay siyang bahagi, lalo na kung napakalaki na ng sukat ng lupa niya, may malaking bahagi rin siyang maipamahagi doon mismo sa kanyang mga tenants. Okay. Kirby. Alright. Hindi ko nabanggit kanina, Atty. Magkati, pero kasama po natin makikimay sa issue po ng land reform. Ang bumiyahe pa mula sa Region 3, ang Kalipunang Malayang magbubukid sa gitnang Luzon. Alright. Tako na tayo sa question naman ng isa pang estudyante galing sa AMA, si Wena Capi. Wena? Magandang gabi po, Secretary. Tatanong ko lang po yung about po sa Hacienda Lucita. Matutuloy po ba yung pamamahagi ng lupa nila sa mga magsasaka? Ano na po ba yung lagay nila? Magandang katanungan yan, Sec. Paliwanag po. Unang-una po, ang utos po ng ating Korte Suprema ay ganap na. Sa makatuwid po, wala na pong pwede mag-apila pa sa Korte Suprema sapagkat ito'y ganap na. Ang ginagawa po ng kagawaran sa kasalukuyan ay kinikilala kung sino ba yung mga benepisyaryo. Pero kasabay po ng pagkilala ng benepisyaryo, atin na pong sinusukat ang lupa at atin na rin pong ginagawan na pagkatapos magawa yung sukat ay kung magkano yung halaga ng lupa. Ang target po ng kagawaran ay may pamahagi ito ngayong Hunyo 2013. Ang lumabas po ang pasya na ganap ng ating Korte Suprema noong Abril 24, 2012. So ito po ay a little bit more than a year para magawa natin. Ito po medyo nagtatagal sapagkat kailangan po natin balikan yung records noong 1989. Marami po tayong talaan na ating kailangan konsultahin. Una-una, meron po nagbotohan noong 1989 kung ito ay lupa baga o ito ay shares. So yung pong isang listahan na yon ay ating tinitingnan natin yun. Pangalawa, meron din yung sinadmit na listahan noong 2006 na sinasabi ay merong 6,296 farm workers doon sa hacienda na yon. At nung tingnan natin dalawang listahan na yon, medyo may content discrepancy. Pangatlo po, tinitingnan natin ang SSS records. Pero sa mga lalo madaling panahon in the next weeks or so, ay ilalabas na po natin ang final list sapagkat nung po nakaraang Oktubre at Nobyembre ay nilatag na po natin ang listahan at sinabi natin na yung mga gustong magsabi na sila kasama o meron nasa listahan na hindi dapat makasama ay meron silang 30 araw para magpunta sa DAR para sabihin kung ano ang kanilang hinaing. Okay. Okay, isa pa sa may gustong linawin na Atty. Mark, si Denise Donghit naman, galing naman sa De La Salle University sa Dasmariñas. Good evening po, Secretary. Paano po ba dine-develop tsaka nilalagyan po ng budget ang isang agricultural land? Thank you po. Budget po para sa pagpapaunlad ng isang agricultural land. Ang eksperto po dyan ay si Congressman Guanlao sapagkat siya po ay ating kinatawan. Pero sa ganang akin po, yung pong support services na inilalaan ng Kongreso sa amin, sa DAR, ay dalawa po. Isa po sa DAR, isa po sa DA. At kaya naglalagay po tayo ng support services sa DAR at sa DA. So sa DA po, merong irrigation, merong farm to market road, at meron po pong mga ilang tulong na inilalaan ng ating Kongreso para po sa ating mga magsasaka. Dadagdagan ko yun. Tama. Alam po nyo, ang land reform, agrarian reform, hindi lang yung pagbibigay ng lupa. Tama po yun. Kailangan yung lupa na binigay ng gobyerno maging produktibo at talang pakikinabangan ng ating mga land reform beneficiaries. Ako, bilang mambabatas ngayon, yan tinututukan ko sa Kongreso na bigyan ng budget ang DAR para doon sa kanilang support services. Hindi lang farm to market roads, hindi lang irrigation, hindi lang kailangan nila yung
puhunan para sa kanilang pananim. Katulad nga itong budget natin sa 2011, 2012 hanggang 2013, halos kabuuang 4 na bilyong piso ang nilaan sa DAR para sa kanilang support services. Ang nilaan nito ng DAR sa pagbibigay ng farm machineries na kailangan ng magsasaka, ng crop insurance. Ito para alam natin, marami tayong bagyo para kung sila ay nagtanim, meron silang pangbalik puhunan sa insurance. At yung pangatlo na mapakahalaga, yung credit, yung pautang, upang sa ganun ay kung anong kanilang gustong itanim, meron silang puhunan, pero ito ay utang, pero nasa mababang interest. Gusto ko tanungin si Ginoong Roy, sa mga existing programs ng DAR or sa existing programs ng DA, para dun sa mga nakatanggap ng CLOA, para dun sa mga nakatanggap ng kanilang galing dun sa agrarian reform, sapat po ba o tama po ba ang pagpapatupad ng mga support services? Yung pagbibigay ng support services ay ano yan, no? Meron una, yung mga farm-to-market roads. So, meron mga farm-to-market roads na naibibigay na dyan. Tapos, pangalawa, itong tinatawag na mga farm implements, no? Kami, sa itong 14 nga ng Pebrero, meron kaming 5 truck at saka 5 traktura rin na ibibigay, no? Dito sa ilalim to ng ARCSIS program ng DAR. No, at yung tinatawag na black farming na kung saan ay anuhan na yan, na loans yan, no? So mayroon yan. Tapos plus pa na mayroong tinatawag na suportang pangpinansya doon sa mga bago, no? Sa mga bago at saka yung mga luma na yung inanunsyo ni Presidente Aquino nung nakaraang 14 na mayroong 1 billion at saka 300 million yan ay para sa Negros Occidental alone. Alright. Nag-access na yung mga magsasaka dyan, yung organized, no? Organized. Kasi kinakailangan natin na sila ay may legal standing, no? Okay. Medyo maluwag na doon sa tinatawag na financial tawag ito, status o report nila kung mayroon, audited yan. So, hindi na masyado dyan. Okay. Kasi ano yon, no? So, andyan yung mga suportang serbisyo. Pero, kailangan natin ng tinatawag na social preparation paano makaabel ang mga organized na mga magsasaka dito. Si Mr. Arandela, alamin natin, mukhang maganda naman ang suporta at ayon nga kay Karoy ay sapat. Pero dun po sa mga nabahagian na ng land, nabigyan po ng suporta, naging successful po ba sila sa kanilang pagkukultivate ng kanilang sariling lupain? Sa inyong mga pagkakaalam po? Sa akin po pagkakaalam, marami naman po ang naging successful dito. Sila po ay umunlad sapagkat kita po natin kung kabahagi may-ari niyan, siyempre po, yun po ay mawawala sa kanila. Ngayon, sulo na nila yung lupa, kaya dito po ay 100% sila na masusunod dito. Secretary, on one hand, nagdi-distribute tayo, pero yung pangangailangan na maging entrepreneurial sila, and yung dagdag pa nito, yung nabanggit nyo kanina pagbuklod, so we can achieve a certain scale. Ano po ang ating programa para ma-achieve nga po yun? An entrepreneurial mindset at yung pagbuklod-buklod nila para meron tayong scale. Unang-una, hindi ko po ikakaila na sa 2 dekadang nakaraan ay marami po pagkukulang dito sa support services. Palagi ko po, daman-daman natin lahat na lalo-lalo na yung mga kasama natin magkasaka. Pero ang sinusubukan po at ang utos ng ating Pangulo dito sa administrasyong ito ay subukan ng DA at saka DAR na maigawad lahat itong tulong sa ating mga magkasaka. At ang isang programa ho dito, pag tingnan natin sa infrastructure, unang-una, sa DA po ay malaki ang programa na nilaan ng ating Kongreso para po sa irrigation. So, yung pong infrastructure para sa irrigation at saka sa farm-to-market road ay naroon. Pero, pagdating po doon sa ating sakahan, yung pagkakabuklod tukoy natin, ay meron po tayong programang pinatutupad kung saan yung pong mula doon sa paggawa pa lamang ng papeles para doon sa pag-apply ng loan, para mula sa land bank, hanggang doon sa pagpapadaloy ng pautang na yon, ay pinupondohan ng Department of Agrarian Reform ang land bank para tulungan ng land bank yung mga grupo na magsasaka na mag-a-avail pa lang.
Pangalawa po ay meron din tayong programa na sinusubukan natin na yung pangangasiwa ng mga kooperatiba ay ating maisaayos para po mas mapalakas natin ang mga kooperatiba. At dito po naman ay kaakibat natin ang Cooperative Development Authority para po mas simplify at mas maisaayos yung mga pang-report sa CDA, sapagkat ang naririnig ko po dun sa mga magsakang pinunta ko sa lugar ni Congressman Gonlao sa Central Luzon ay napakarami raw pinapapile na report. Sec, may mga success stories na po ba tayo? Marami po tayong success stories, pero tatanggapin ko rin po na marami rin naman tayong horror stories. Kasi pagka sinabi ko lahat po ay success, ay talaga pong wala maniniwala sa atin. Meron po tayong success, meron po tayong horror stories. Pero ang punto po dito ay talaga pong ang sandigan ng tagumpay ng Comprehensive Agrarian Reform ay naroroon po sa pagkakabuklod-buklod ng ating mga magsasaka. At pagka yun po'y nawala, ay talaga po namang wag na natin pag-usapan kung paano natin paunlado. Kaya napakahalaga po ng organisasyon ng ating mga magsasaka. Secretary, meron pong mensahe na ipinadala si Attorney Christian Munsod sa ngalan po ng Task Force Mapalad, at babasahin ko na po mismo yung kanyang text message. It is not true, as Secretary Hill often says, that he did not get a chance to tell his side before the TFM protest started in December. After the meeting with Pinoy last June, there were 20 municipal-level meetings, 8 provincial-level dialogues, and at least 6 national dialogues with Secretary Hill, where the TFM farmers pointed out the shortcomings of DAR regarding the promises of the President and DAR's own targets. Ano pong reaksyon nyo dito sa nasabi ni Attorney Monsod? Una, tama po yung sinasabi ni Attorney Monsod na mula nung Hunyo hanggang Desyembre ay isang katerba at marami pong dialogue na ginagawa ang DAR sa task force na palad. Ang sinabi ko po ay mula nung pong pumunta sila sa opisina ko noong Disyembre na umakyat sila sa 4th floor at sinasabi nilang gusto nila akong patalsikin. Noon pong sila ay unang araw na yun, sinabi ko ay kusabal lang para mag-usap kami tungkol doon. Ang sabi po ay ayaw lang akong kausapin sapagkat ang gusto nilang kausapin sana yung Pangulo para ako ay patalsikin. So tama po yung sinasabi ni Attorney Monsod na marami pong pagkakataon at marami pong dialogue na nangyayari at hanggang ngayon po ay nangyayari pa rin sa pamamagitan sa panig ng task force sa palad at saka po ng Department of Agrarian Reform. Ito nakaraang linggo ay meron na naman po nangyaring talakayan sa Negros at ito po naman ang aming pag-uusap ay tuloy-tuloy para pag-usapan kung ano yung mga iba't ibang problema na hinaharap ng bawat isang landholding na kanilang sinusubaybayan sa Negros. Katulad po ng pakikipag-usap namin sa iba't ibang grupo pa rin ng mga magsasaka. So hindi ko po sinabi na wala akong pagkakataon na kausapin ang task ko sa palad mula ng Hunyo. Marami pong pagkakataon. Okay. Kasi gusto ko ibalik yung ating usapan doon sa yung implementasyon nung itong DAR law. No, gusto ko tanongin si Congressman Gonlao kung isa sa mga nakitang problema, yung conversion ng land. At maraming naging subdivision, maraming naging parke, maraming naging negosyo na dapat ay agricultural land. Sa inyong oversight function bilang isang congressman, nakikita nyo bang mas kumanda na at naging mahirap yung pagbabawal dun sa conversion at hindi na po ba tayo nalulusutan? Yan ang siguro sa aking advokasya, yung land conversion issues. Actually, marami na kaming hearing ng DAR at saka ibang ahensya upang mapatigil itong mga illegal conversions. Kasi sabi ko nga, kakaunti lang ating lupain sa Pilipinas. Kasi kung yan ay mako-convert sa agro-industrial o sa industrial and commercial, baka sa susunod wala na tayong makain. Mayroon akong panukala noon kay Secretary at sa ating Presidente na magkaroon ng moratorium sa conversion ng agricultural to industrial or commercial. Bakit? Kasi nga, hindi natin mapipigilan yung industrialisasyon at komersyalisasyon ng lupa. At hindi rin natin mapipigilan yung ating magsasaka na magbenta ng lupa dahil nga sa kahirapan kung minsan talaga kulang ang suporta nga nila sa gobyerno. Kaya yun ang tinututukan ko na bigyan ng suporta yung ating mga magsasaka upang sa ganun hindi nila ibenta yung kanilang lupa. At sana ang DAR ay mag-focus doon sa mga illegal conversion. Kasi ang DAR lang ang may sole authority. Hindi yung mga local government, hindi yung mga ahensya ng pamahalaan. Only DAR has the authority on land conversion. Kaya sana, ito yung tutukan upang sa ganun, mapreserba natin lalong-lalo na yung ating prime agricultural land. Okay, salamat sir. Gusto ko tanungin si Mr. Efren Clemente dahil kayo po ay isang nagmamay-ari na ngayon ng sarili niyong lupa. Naging sapat po ba yung suportang naibigay sa inyo? Kailan niyo po ba una nakuha itong inyong lupa?
Noong pa po, 1996, nung panahon ni former President Ramos. Okay, naging sapat po ba yung suporta ng pamahalaan para sa inyo bilang isang magsasaka? At nabanggit po kasi ni Congressman na yung ibang mga nabahagian ay binibenta uli. Kayo po ba, sumagi po ba sa isipan nyo na ibenta na lang uli itong naibigay sa inyo? Hindi po. Kasi po, pag binenta mo na yan, wala pong kabuluhan yung programa ng ating gobyerno na mapamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Kasi po kami, sa aming lalawigan, mahal po ang lupa sa... Okay. Gusto ko tanungin si Roy, yung ating si Josh po pala, yung ating historian. Josh, nabanggit mo kanina na usufruct ang binibigay ng dato o ng sultan sa mga pamilya. Ibig sabihin, ang may-ari po pala nito ay yung mga sultan at dato. Ito po ba ay rason kung bakit yung ating mga Pilipinong magsasaka ay hindi ganun ka-entrepreneurial at umaasa dun sa landlord? Hindi naman siguro, pero naging malaking bahagi kasi na kung titingnan natin ay parang may pagka-feudal at yung landlord ang nagbibigay sa mga tenant o sa mga kasama. Kaya yun yung nakita natin kasi na-influensyahan pa ito nung dumating ang mga Espanyol, nung nagkaroon ng mga encomienda at mga hacienda. At nung panahon ng Amerikano naman, sinubukan nilang magkaroon ng reforma sa lupa. Subalit hindi nagbago, hindi kasi nagkaroon ng entrepreneurial na pagsiset sa mga kasama natin. Kaya ngayon pa lang nasusubukan yung sistema nila. Although thinking about the term, yung usufruct versus farm worker ka lang o talagang tenant, ibang-iba, Attorney JJ, ano? Ibang-iba kasi pag sinabi mong usufruct, alam naman natin na pinagagamit mo lang yung lupang iyon para makuha lang yung produkto. Pero ang may-ari pa rin ay yung landowner at ang mas malaki pa rin yung pakinabang nitong landowner. Masusugan ko lang yung sinabi na ating historian. Kasi nga from the time ng feudalism, parang nasanay rin yung ating mga tillers and farm workers na mayroon silang steady na natatanggap bukod dun nga sa kanilang pagtatrabaho, not thinking na kung sila mismo ang magmay-ari ng lupa at magpalago nito at siguro magtayo sila ng kooperatiba ay mas tataas yung produksyon ng ating mga crops at lalaki rin naman yung kanilang kita. Kaya lang sa nangyayari, natatandaan ko sometime in 2008, naging issue to kasi lumiit yung produksyon natin ng crops dahil ang ginagawa naman ng ibang magsasaka na nabiyayaan na ibinebenta po yung lupang na i-grant sa kanila. Yung pagbebenta ng lupa at iba pang issue sa implementasyon. Remember, we're on an extended period already. Oo, at mamibit ba ng ating pamahalaan ito natatakdang deadline sa pagbabalik po yan ng Land Reform, a PTV Special Forum.